paano nagsimula ang basketball career mo papunta sa MPBL? Kasi ayan, four-time champion sa PBA, then you retired, and then... Pero actually, bago ako napunta sa MPBL, I really want to play muna. Kasi nga, parang hindi ko na-feel yung pagiging professional player ko with Token Tex. Kasi nga, pero na-accept ko nga yung role ko. So that time nga pre, nag-Kia pa ako dapat, di ba? Pero hindi nag-work. So nung binubuo tong MPBL, sabi ni boss, tulungan ko daw. Pero gusto ko pa maglaro eh. Kaya lang, nagsimula kasi MPBL doon sa province ni Senator Manny. Doon siya nagsimula pre. I think in 1 month o in 2 months, naka 10 seasons eh. Oo. Grabe pre. 1 week league. Talagang hilig niya, no? Hilig niya. Kasi ang nangyari nun, parang may fight siya. So kailangan niya ng cross-training pre. So endurance. So, lagi siya nagcha-champion. So, nag-start yung kumuha na kayo ng ibang player. So, doon na nag-start pre. Kinuha na ako. Naglaro pa si Kiefer Ravena, si Mark Baroka, Peter Jun Simon doon. So, naisip niya na dadalhin ko to sa Manila para marami din na makalaro. Probinsya makalaro. So, that time, sabi ko, lalaro ko. Kasi, I think 36 o 37. Kaya pa. Kaya pa. Nangyari, siyempre, yung mga nag-handle dun sa Gensan, wala namang kilala dito sa... So that's the start na ako yung tumulong. Oo. Kumbaga ikaw yung hanggang yun na, yung first kong trabaho sa MPBL, I was a league coordinator lang. So coordinate yung lahat, naging league operations. So now, yun na. Salamat sa tiwala ng founder namin na si Senator Manny. Nabigyan tayong chance na maging commissioner ngayon. Yun ang story ng... Paano kayo nagkakilala ni Boss Manny Pacquiao? Actually, pre, matagal ko na siya kilala. Kasi yung tirahan namin sa Sampaloc, UST kasi ako eh. Doon siya nag-start. So yung uncle ko kasi mahilig sa boxing. So yung mga support staff niya, yun yung mga close namin. Hindi naman ako masyado kasing lumalapit noon, nung that time na naglalaro siya. Kasi nga, nasa PBA ako. So hindi ako nakasama sa fight. So, doon nag-start yun. Magkakilala ko pero hindi pa ako masyadong fumufront sa kanya. So, nung nawala na ako ng work sa PBA, doon ako nag-start pumunta sa Team Pacquiao. Kaya, yun, awa na Diyos. I think more than a decade na ako with him. Ayun, nagpapasalamat ako na napunta ako sa kanya. Ang ganda din nun. No? Naalala ko yan nung unang tinayo yung MPBL. It is really to make sure na may babagsakan lahat ng mga player natin from iba't ibang mga probinsya. Yan yung parang parang sabi pa ni Manny na dapat mga locals, focus tayo sa mga local players grassroots. So parang dun na nga talaga nagkaroon ng parang court yung mga aspiring na maging pro na mga Pinoy players. Actually, I'm very connected dun sa liga pre. Kasi ako naman alam mo naman, hindi naman naging ganun kaganda yung career ko sa PBA. But sabi ko nga, with my hard work, saka yung dedication ko na ma-achieve ko yun, sabi ko. So nakikita ko yung mga players dito sa MPBL na magsipag lang kayo. Maganda yung mapupuntahan nyo. Kaya kaya lagi namin sinasabi sa mga players na play the right way. Kasi alam mo na pre, nauuso ngayon yung mga manipulation. So yun ang tulong ngayon ng Sports Plus sa amin. Na tulungan kami na itaas pa integrity namin. Kaya tuwan-tuwa si Boss Manny sa partnership namin with Sports Plus. And dito nga sa mga player, kaya minsan nanghinayang kami pag may nakita kaming pre. Yun nga ang disadvantage nila. Yung mga executive dito sa MPBL, yung mga ex-player. Oo nga. So hindi mo pwedeng sabihin na, di ba, alam natin. Alam natin yung sinasadya o talagang malas yung ganon. So, yun lang naman laging nire-remind sa nila ni Senator Manny. Binuo niya tong liga for them. Di ba? Hindi lang siya sa grassroots, but at the same time, ma-extend yung mga careers ng mga ibang player, pre. Oo nga. Di ba? Maraming mga players sa pro na 1 year, 2 years. Tapos napalitan na ng bago. Di ba? Mabilis eh. Mabilis ang transition. Daming players. Daming players eh. So, yun naman, masarap sa feeling namin na pag natatanong yung mga players, ano yung dream mo? Makapaglaro kami sa MPBL or PBA, good na kami. So, on our part, parang nasasama na kami dun sa, di ba? Mapapansin mo yun eh. Oo.
So on our part, yung hirap din namin, hirap pre. 6 times a week kami pre. 6 6 times times a week. ang game. Iba-ibang venue. Oo. Lagari ka rin pala, no? Lagare. Paano ba yan napapanood? Live on Facebook, no? Live Or kami sa YouTube? social media. Maganda naman. So ngayon, parang may mga kinakausap kami na free TV or cable. Siyempre, gano'n naman lagi. Yun naman ang lagi nire-remind Dati sa may amin. television dati, no? Yeah, oo. Oo. Kasi may ano nung kami, sa EBS kami dati. Dati, no? So yun naman ang talagang directive ni Boss Manny na every season kailangan natin mag-improve. There's something new dapat na babantayan ng MPBL fans. Medyo may pressure ba, Commissioner, kasi kakapasok mo Yun lang. ang ano man. Pero Kamusta naman ang... alam mo yun, siguro in transition, medyo madali naman kasi yung previous work ko, I'm the operations. Okay. So, nakikita ko yung dapat kong gawin na. At the same time, sana yun lang, ma-improve pa namin yung mga kailangan namin improve. No, para naman sa fans natin. Siyempre, nakikinig tayo May sa kanila. mga comment parang yung referee kailangan din daw i-improve. Yes. Oh. I mean, honestly, pre, to naman eh. Isa rin naman yun sa every season na kailangan namin gawin. Kailangan, siyempre, sinasabi rin naman natin, I'm not being biased, no? Sabi ko nga, pre, kinakausap ko yung sila Marky, sila Mark Pingeris. I'm on the other side right now. Kumbaga, sa kabila sila eh. Oo. Dati din, umaangal din ako eh. Pero nakikita ko rin naman din yung part ng mga technical. They're doing their job. Kumbaga, lagi naman natin sinasabi na there's no perfect officiating. No? Pero pag alam naman natin na, yun na nga, sabi nga namin sa mga referee, hindi naman kami, player din kami. So alam naman namin yung pagka, alam mo nang paulit-ulit na yung sasabihin yung reason. So binibigyan rin namin pre ng sanction pag ganun. Para matuto din ng referee. Kasi mahirap din sa kanila pre, pagka wala kang tawag, wala kang papakain sa pamilya mo eh. Ito. Saka ang daming games eh. Tapos ang daming referees din yan. So hindi, ang hirap ni... Ang daming referees. Dati si Arwin minsan napak. Oo. Malapit Pero sa- ang maganda doon, hindi niya tinuloy, binuka niya. Yun na Dito, Pero grabe kasi. Kasi mayroon tayong tinatawag. Yun na napag-aralan ko din lahat eh. So may tinatawag tayo doon ngayon pag sinabi, dati pre, di ba, pagka over the shoulder, automatic eh. So ngayon, may ni-explain sila na, syempre, depende din sa gravity ng aksidente pre. Kung over naman, medyo na ano ka lang. Di ba? Hindi naman siya... kasi biringas din kasi, no? Sumobra rin eh, no? Saka yung... parang na yung Pinanood ko eh. eye socket, parang ganun. Mabot na pwedeng Kaya lang, mabulag. yun lang yung pinapakiusap ko din sa kanila, lalo na yung mga veterano natin. Mas sana, mas maging sila. Di ba? Naintindihan natin yun, minsan madadala ka eh. Kahit anong sabihin mo eh. Kumbaga may level sila ng... Kailangan level ng professionalism nila medyo naka-up ng konti. Yun lang sana. Kaya minsan lagi kong kinakausap. Siyempre, maangal din sila na ganito. Sabi ko, pre, pag naman inanis di ka ng mga yan, di, kumbaga sabi ni Ranidel, di inengka mo lang yan. Di ba? Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.